Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto ngayon pag-uusapan na naman natin ang bagong pahirap na gagawin ng gobyerno sa atin. Anak ng tutsa talaga, oo. Alam nyo, bibigyan ko muna kayo ng konteksto dito sa mga bagong pahirap na gagawin ng ating gobyerno. Ganito po kasi yan, alam nyo mga kababayan. Dahil nga po sa ang ating bayan, ang tinaguriang bayan ng ayuda, nauubos na ang pera ng ating gobyerno. Dahil po kaliwat kanan ng pamimigay ng mga kongresista at ng mga politiko, di ba? Kaya nga sila napapagod na sa gumaganon-ganon na sila. Tapos syempre 5,000, di ba? Dahil sa isipin mo, mantay mo sa lahat ng pupuntahan nila, hindi lang isang beses, lahat po sila namimigay ng ayuda. Saan sa tingin nyo kukunin yung pera, mga kababayan? Ha? Saan sa tingin niyo kukunin yung pera? Aside from do sa flood control project. Di ba? Shout out po pala sa mga taga Bicol. Ako Bicol. Hindi. Iba pala yun. Party list pala yun. Shout out! Shout out po sa mga congressman ng Bicol. Lintik kayo, no? Ang laki ng munti ako na masabing kinita. Ang laki ng budget ng flood control project ko diyan sa Legazpi. Tapos gayaan lamang po ang nangyayaring baha ho diyan. Bira ho kayo. Hindi, di ba? Sandali lang ho. Balik po tayo dun sa ayuda. Kasi nga ho mga kababayan, dahil sa nauubos na po ang ayuda natin, tila ang ating gobyerno ay may instruction sa bawat departamento na mag-isip sila ng paraan paano kikita. Ang bira, ginawang negosyo. Hayop yan. Hindi, totoo naman di ba? Parang feeling ko tuloy talagang pinag-utusan o inutusan ng mga sekretary natin na, uy, mag-isip kayo mag-isip kayo ng paraan para kumita. Naku. Grabe ho. Ay nako, eto tuloy, ipapakita lang akong picture sa inyo. Nakita ko lang ho itong picture ha. Nakita ko lang ha. Kayo na lang kung bahala kung ano masasabi nyo sa picture na ito. Kasi nagulat ako sa picture na ito. Sabi ko, pambira naman. Parang may hawig. Ha? Parang may hawig. Ito. Ayan ha. Ano na. Lumalangoy sa pira. Diba? Ayan. Sino ba yan? Yan daw ang may pasimuno ng matinding salot diyan sa di umano sa Bicol. Hindi natin alam kung sino ho yan, ha? Kasi baby. Pero may kamukha daw yan, ha? At saka nga, ito pa, may papakita pa tayong isa dyan, ha? Meron ba kasabihin ninyo, kayo no, Banat ba, ano ka naman Hindi kasi alam nyo, ngayong tagbaha, ay ngayon, tagbaha sa Bicol, ay grabe ho, ang dami ho talagang lumubog sa baha. Kaya nga sabi nga nila, mag-iingat po tayo dahil ito yung panahon na kung saan matindi rin ang sakit. Anong sakit ho? Sakit ho sa high blood. Bakit high blood? Siyempre, ma-high blood ka pagka binahang iyong bahay, di ba? Parang ganyan. Ang bihirang buhay. Oy, kung sino man ang gumawa nito ha, pambihira kayo ha. Hindi nakakatawa yan ha. Parang may hawig ito. Sino ba to? Hindi ko kilala to Artista ba to? Hindi ko kilala kung sino to Parang may hawig ha. Anyway, sabi nga, hindi, bakit ko ba sinasabi ito? Kasi nga ho, ngayon pong matinding pagbaha, tila nagpapahiwatig na naman po na naubos ang perang ibinigay sa flood control project. Mantakin mo 1 billion a day. Huwag natin kakalimutan yon. 1 billion a day ang flood control project, di ba?
sa buong Pilipinas. Okay? Ang tanong, ito. May papakita lang ho tayo. Para ho siya, baka sabihin ninyo, tayo ay masyado naman, wala namang basihan ng iyong mga sinasabi na ano. Ito, papakita natin kasi pinagyabang pa ho nila Pinagyabang pa ho nila. Ito nga, sabi ko nga ho sa inyo, mabubuking ho yung mga kababayan natin na mahilig magyabang. Ito, halimbawa ho nito, pinagyabang ng Philippine News Agency. Ayan, basahin natin ito. Ayan, 100 million structure to offer flood protection and east traffic in Legazpi. Ang birang buhay, ire. 100 million dyan sa Legazpi. Pero binabaha pa rin. Di ba? Ganyan. Alam nyo mga kababayan, ba't ko sinasabi to? Kasi diyan nauubos ang pera ng taong bayan and yet hindi nararamdaman. Hindi ho natin nararamdaman kung saan ba talaga napupunta. Flood control project, ayuda, nauubos ang pera ng taong bayan. Akala nung iba, yan po ay galing sa bulsa ng mga politiko, yung pamimigay, yung pag-aayuda, galing sa bulsa nila, kaya nga binoboto ng mga ulul. Di ba? Pero ang katunayan po mga kababayan, gumagawa ng paraan ng gobyerno na ito na makakuha ng pera natin. Kung maaalala ninyo, dinivert nila yung pera ng PhilHealth. Di ba? Hindi natin alam kung saan napunta yung pera ng PhilHealth kesa na ginamit sana sa pagpapagamot sa ating mga kababayan. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth at nilipat. Bakit nga ho? Again, nauubos ang pera ng taong bayan dahil sa ayuda at flood control project. At dahil po dyan, meron na namang naisip ang ating gobyerno na ang magsasakripisyo po, walang iba kung hindi tayong mga Pilipino. Tayo pong mga Pilipino ang magdudusa na naman sa kawalangyaan nila. Gusto ninyo malaman kung ano po yun? Eto, papakita ko sa inyo. Tayo na naman na magdudusa. Eto. Panoorin natin ito Panoorin natin. Pasok. Required nang mag-report sa LTO ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin ng 40,000 pesos. Mantakin mo, 40,000 pesos. Yung mumulta. Di ba? Bakit? Paano? Pag hindi ka ho nagsabi sa LTO na binenta mo na. Alam naman po natin, ang dami na nangyari dyan at napakahirap po na yung pupunta ka pa ng LTO, sasabihin mo pa, alam mo yung sagabal na ho sa ating buhay na ang hirap-hirap pumunta, ang traffic. Eto ho, at ang haba-haba ng pila. Dagdag na naman sa tinatawag na red tape. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second-hand ba kayong sasakyan o motor? Nakapangalan ba ito sa inyo o sa una pang may-ari? At alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan? Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Alam nyo ba na napakahirap gawin po niyan? Ako kasi, sa totoo lang, meron ho tayong binili na second hand. Pinalipat ko ho sa akin yung pangalan. Alam nyo, napakahirap po gawin yan. Wala akong problema sana. Alam mo sa Pilipinas, kasi sa ibang bansa, ang dali naman sumunod Di ba? Ang dali hong sumunod sa patakaran ng ibang bansa. Alam mo kung bakit? Kasi madali yung proseso. Hindi ka yung mahihirapan, hindi ka magpipila-pila. Sandali. So, Banat Bay, sinasabi mo ba na tayo ay hindi yung handang magsakripisyo? Hindi ho sa ganun. Mga kababayan, sa bawat trabahante na mag-asikaso ng dokumento, kailangan po siya mag-absent.
sa bawat Pilipinong mag-aayos po, kailangan nung siyang, kasi tandaan natin, office hours po yan. So, ibig sabihin, sagabal po yan sa kanilang trabaho. Marami po dyan nagtatrabaho na arawan. Marami po dyan sa ating mga kababayan, pag walang trabaho, walang chicha. At marami po sa kababayan natin na tinatawag na isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho, walang chicha, walang pagkain. Napakahirap po para magpapalit ka ng ganyan. Sa madaling salita, ngayon nga, na wala pa yung restriction na yan, o wala pa yung batas na yan, ibig sabihin yung itong nakaraang mga buwan, napakahirap na ang gawin, napakabusisi na. Kailangan ka pang pumunta sa kung saan saang ahensya ng gobyerno, red tape ang daming pipilahan. Minsan, kailangan mo pa maglagay. Di ba? Pahihirapan ka pa. Kasi nga, para maglagay ka. So, sagabal sobra. Tapos, ngayon, gagawin pa nila yan kahit hindi pa handa ang sistema. Napakinggan ko nga yung interview ni Ted Filon. Ang haba lang kasi doon sa LTO chief. Alam mo, kahit yung LTO chief, ang daming hindi alam. Sabi ko, ba't ka naging LTO chief? Ang dami niya kung hindi masagot na tanong. Sabi niya, pag-aaralan namin yan. May batas ka na. May administrative order ka na. Hindi mo alam? Pambihira ka naman. Dude, what's happening? Nagbibigay kayo ng order, nahihirapan ba kayong nung implementation kung paano? Ang dami kasing tanong ni ni Ted Filon. Paano kung hindi mo na mahagilap? Paano kung ganito? Paano yung sa buy and sell? Alam mo, sagot lagi nung chief, pag-aaralan natin. Sabi ko, sandali. Anong pag-aaralan? May batas ka ng ginawa. Ang bihira kayo. Kaya nga, alam mo mga kababayan, hindi ho ito maliit na bagay. Hindi ho ito simpleng bagay. Dapat po tayong mag-ingay dito. Bakit to? Mantakin mo pag ikaw nahuli. Di ba? Na ang gamit mo lang open deed of sale na pinagbabawal na ngayon ng mga EDSPED. Yung open deed of sale. Kailangan pirmado na, kailangan kumpleto na. Di ba? Tanungin ko kayo. Sige. Tanungin ko kayo mga kababayan. Sino ba ang bumibili ng second hand? Yung mga katulad ko. Yung middle class to lowest class. Di ba? Yung mga mayayaman katulad ninyo, mga congressman, kayong mga politiko, kaya nyong bumili ng Mercedes-Benz. I-display nyo pa nga eh. Pagyayabang nyo pa, binabaan ko ang torque. Pero maganda pa rin. Diba? Kaya nyong bumili kasi ng brand new. Diba? Paano na yung kami mga tulad namin na hindi makabili ng brand new? Paano na yung mga networker? Bakit ba mainit ang ulo mo sa mga networker? Ano? Hindi kasi yung mga networker, bumibili lang mga second hand na sports car eh. Tapos ipagyayabang nila eh. Sasabihin nila, yumaman kami. Nagpapasa-pasa lang ka ng sports car eh. Ibang topic yun, Dalay. Takyan, tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Sabi ng LTO, alinsunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case target na naman nila ang motorcycle nito. Wala talagang alam tong gobyerno natin. Ang hirap talaga pagka nagkaroon ka ng gobyernong laki sa layaw, ano? Mga gobyernong mga nakaupo spoiled. Yung mga nakaupo yayamanin. Yung walang alam sa ground. Hindi nila alam. Karamihan ng mga bumibili diyan sa mga ginagamit sa riding in tandem. Riding hailing, 'di ba, taxi o di kaya yung mga food delivery. Marami ho diyan bumibili mga second hand. Kasi nga kaya nga ho sila nagtatrabaho ng hirap na hirap eh. Alam mo, hangang-hanga, walang biro hangang-hanga ako sa mga delivery
tsaka mga taxi, Dahil napakahirap po. Ang panahon ngayon, init, lamig, ulan, baha, init. Di ba? Ganyan noong talagang maaraw, matindi. Di ba? Tapos, mangungutang pa yan. Mga kababayan, uutang pa yan sa mga, sa mga lending company dyan para makabili. Di ba? Ng mga second-hand na motor. Tapos, eto, bibigyan nyo na naman ng pahirap. Pahihirapan yung, alam mo yun, mag-asikaso. Okay lang sana kung digital na lahat eh. Di ba? Digital na lahat. Tinanong nga ni Ted Pailon yan eh. Ano ba, gagawin na ba digital yan o mano-mano pa rin? Hindi pa tayo kasi sure sa digital eh. Medyo aanuhin pa din daw. Kasi paano mabe-verify yung mga documents. So sa madaling salita mga kababayan, bagong pahirap na naman ito. Wala ka magagawa kasi ang laki ng fine. Of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito nalaman. Grabe naman yun. Magmumulta ka nang wala sa ayos. Oo. Lalo na't yung pinagbilan mo ng motor galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganon, yung kalaki yung... Wala naman silang pakialam sa atin eh. Ito ang gobyernong walang pakialam sa atin. Alam mo, ang layo talaga eh. Anong panahon ni Duterte? Alam nyo ba, talagang tema ng pamahalaan ni Pangulong Duterte, comfortable life. Yun ang tema ng pamahalaan ni Duterte. Ha? Ngayon, hindi. Ano sa tingin ninyo ang tema ng gobyerno? Ayuda is life. Kung sa atin noon, comfortable life kay Pangulong Duterte, ngayon, ayuda is life. Ang nakakainis nito, yung bawat bigay nila, sila bida. Pero saan nila kinukuha yung pera? Sa atin. Sa ating mga taxpayer. Sa atin. Tayo rin na magbabayad nung mga ibinibigay nila, pero sila bida. Di ba? Ang mga gago rin, Multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung... Kaya nga ho, kapatid, mga kababayan, mag-ingay po tayo. Hindi ho ito simpleng bagay. Hindi po ito nakakaligtaan to dahil sa mga malalaking isyung pinalalaki nila eh. Actually, hindi pala malalaki. Walang kwentang issue na pinalalaki nila. Diyan sa Quadcom, di ba, paulit-ulit na lang sa Senado. Yung kaso nasa... Hindi, isipin nyo to yung kaso nasa husgado na pero papatawag pa rin sa sa Senado. Ano kayo? Sino kayo? May kaso na eh. May batas ka ba diyang ginagawa? Wala. So ano na naman katarantaduhan yan? Kasi nga para mawala ang focus sa mga katulad nito. Nakakalusot yung mga ganito eh. Na dapat yan ang pinupunan natin ngayon. Ay mga kababayan, if I were you, i-share ho natin itong video na ito sa mga pasakit ito. Yari ho tayo. Marami yung mga Pilipino ang tatamaan dito. Kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, pampatagal lang ito ng proseso. I think they're really excuse. They want to terrorize motorists para they come across at manikluhod sa kanila. Pag-aaralan naman ng LTO ang Correct. pagpapalawig ng deadline sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. At saka sinabi dito, retroactive Nagbenta, required mag-submit. Dali Kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan. Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang Grabe, no? seller para kumpletuhin. Ano kung wala na? Hindi mo nakilala kung sino yun. Wala na.
Yari ka talaga. ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Retroactive din yan. Meaning, kahit yung mga binenta nyo noon, kahit yung mga binili mo noon, damay ho tayong lahat. Gets nyo? Ang dami ho sa atin ng sigurado kung second hand, binili noon pa. So lahat yan, damay tayo. Baka akala ninyo, bagong batas lang yan. So sa bawat magbebenta ngayon, ngayon lang sila mag-aayos. Hindi. Kahit kayo noon pa, kailangan nyo nang ayusin. Isipin mo yung date na ilalagay mo dun, 5 days. So paano na? Kailan mo na benta yan? 2020. Oh. Okay. So lagpas ka na sa 5 days. Oo, lagpas ka na sa 20 days. Yung chain of bonus. Opo. Di penalty ka. Remember, it's retroactive Sabi ng News 5. Unless fake news ang News 5. Muntik ako na masabing minsan. Hindi, totoo, di ba? I mean, totoo naman Ano sa tingin ninyo? Yari ho talaga tayo. Retroactive ito. So, marami sa atin ang nakapagbenta ng sasakyan na hindi nyo na natin naaalala kung sino yung bumili. Di ba? At maaring yung bumili na yun, hindi na natin mahagilap. Pag nagbenta ka dito, kailangan mo yung ID nun So, paano na yun? Ang sagot ng LTO, di rin pag-uusapan pa nila. Alam mo yun, pero you know what? The reason kaya nila ginagawa ito, kasi para doon sa hindi managot yung taong ginamit yun sa kanyang sasakyan sa krimen na naibenta niya na. Okay? Halimbawa, may binenta kang sasakyan. Kunwari ako, nagbenta ako ng Porsche. O nagbenta ako ng ng Ferrari. Tapos ginamit yung Ferrari sa riding in tandem. Pag nakita yung plaka ng Ferrari, ako pa rin daw ang sisisihin. Kaya dapat na-transfer na noon. Yun ang dahilan kung bakit nila ginagawa itong pautot na ito. Na ang taas-taas ng penalty. Hindi nyo ba pwedeng padaliin? Na magsasubmit lang siya ng affidavit. Naibenta na itong sasakyan na ito noong ganitong panahon. I mean, kung ang purpose nyo talaga ay padaliin at para hindi sila madamay, pwede naman silang gumawa ng affidavit. Ang lahat ng tao na hindi na nila alam ang mga date kung ano man, affidavit na lang at sasabihin nila, naibenta ko na ito, tapos pipirmahan, tapos ipapasa mo na. Para anything that will happen doon sa sasakyan na binenta mo, wala na. Hindi mo na cargo. Kasi nag-submit ka na ng affidavit. At hindi na napakaraming proseso. It's just a matter of click. Sasabihin mo na, ibenta mo na. Ang problema, pahirapan pa ngayon. At ang taas ng penalty. Mantakin mo, bumili ka na nga ng second hand kasi wala kang pera. Hindi, kasi alam mo, meron ako nalalaman na mga motor na tig-20 lang, tig-30 lang, second hand. Tapos, kung hindi mo na rehistro, bayaran mo yung 20,000. Ay, kawawa ka, no? Kaya nga ako bumili ng second hand para mapamura. Kaya nga, alam mo, itong batas na to, walang puso itong batas na ito, mga kababayan. Para po lang ito, kumita ang gobyerno. Ito ang totoo dyan. Gusto ng gobyernong kumita na naman. Bakit kanyo? Kasi ubus na ang pera ng bayan. Ubus na ang pera ng gobyerno. Saan napunta? Banat ba? Ewan ko. Flood control at ayuda. Diyan napunta ang pera ng taong bayan. Kaya nga lahat tinatanggalan, binabawasan ng budget, inililipat lahat sa ayuda at flood control. Bakit? Sa flood control, mga kontraktor, kumikita. Ay, ako talaga. Natatawa na lang ako sa Bicol. Ay, nako.
Doon na pupunta ang ano. Kaya nga kita ninyo yung Bicol ngayon. Grabe ho Kaka-release lang po ng 100 million na structure to offer flood control, flood protection. And yet, ganyan ang nangyayari. Naku po. Kamusta na kaya yung mga party list na claiming na sila ay taga Bicol? Asa na yung mga proyekto nyo? Naubos na. Kaninong pera yan? Walang iba kung hindi sa atin. Pangalawa, ayuda. Yung araw-araw na namimigay sa iba't ibang lunsod, sa iba't ibang lugar ng mga congressman na gusto may pangarap tumakbong presidente sa 2028. Ubus na ang pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan, kailangan kumita ang gobyerno. Mantakin mo, 20,000 o aabot ng 40,000 dito sa napakasimpleng solusyon, ika nga, pinahirapan nila. Diba? It's just a matter of, nakibenta ko na, o pirma ka na dun, o benta, sold. Tapos na. Wala na sa akin yan. O. Unregistered na yan. So, ibig sabihin, hindi ko na, kasi, mga kababayan, ito na nga lang Diba? Simple-simple Pag unregistered na, kaya nga taon-taon na yun 3 years sabi, di ba? Unregistered na yung sasakyan mo. Meaning, wala na sa'yo, hindi mo na nga nirehistro. Di ba? Alam mo parang ano yung prinsipyo katulad doon sa baril. Prinsipyo doon sa baril, di ba? Pag hindi mo na nirehistro yung lisensya ng baril mo, meaning, loose firearms na yan. Ibig sabihin, hindi na yan sa'yo. Loose firearms na nga yan. So, pag may nangyari dyan, naku po. Di ba? Kaya nga napaka-importante, dapat i-rehistro mo. Dapat yun pa lang, alam na natin. Hindi na halimbawa laang. Sa krimen, ginamit, nakita itong plaka na ito. Itong Maserati, ganun. Nakarehistro kay Banat Bay ito. Ang huling rehistro niya 2023 halimbawa. Biglang ginamit ng 2024, pasok na yung rehistro niya. At hindi niya ni-register uli. Ibig sabihin, wala na. Hindi na rehistrado yun, hindi na kanya yun. Dapat ganun na lang, di ba? Para at least matik na. Hindi na pwedeng, hindi na sa'yo yan. Tapos, ang pwedeng gawin, sa akin pananaw ko lang to ang pwedeng gawin, taasan po yung mga hindi nagre-rehistro. Yun ang taasan. Bakit? Kasi tama nga naman, kailangan mong irehistro pag may sasakyan ka. Di ba? Irehistro mo yung sasakyan mo, hindi mo naman pwedeng gamitin yan sa karsada ng hindi rehistrado. Dapat, yan ang malaki ang penalty. Pagka hindi mo nirehistro yung sasakyan mo dahil pinalulusot mo na hindi na sa'yo yan, at tapos nahuli ka, at umaandar pa yung sasakyan, sabihin, gamit-gamit mo yung sasakyan sa kalsada, at hindi rehistrado yung sasakyan, ibig sabihin po nun, mga kababayan, may malaki kang pananagutan. Yun po ang punto doon sana. Kaya nga nirerehistro. Ito hindi Kailangan mong sabihin pa sa LTO at napakahirap niyan. Alam nyo ba pag nagbenta ka niya para ilipat sa'yo, kailangan mo pa pumunta ng HPG para lang ilipat sa'yo lahat. Yung pangalan nung kaya nga mas madali kung deed of sale lang Hindi nyo napapansin sa Amerika nga, ang daling bumili ng second hand. Dito sa atin, napakahirap pa. Hindi, madali ngayon. Yung nakaraan na deed of sale lang, okay na. Kasi nandun na pangalan mo deed of sale. Ito na, deed of sale ko nasa pangalan ko na. Hindi ko alam bakit kailangan pampahirapan. Kaya nga may deed of sale. Di ba? Kaya nga merong, sana ang pwedeng gawin doon, requirement ang deed of sale na may notaryo. Di ba? Na talagang binili mo na. So, kunwari, halimbawa, eto kasi hindi ko magets yung sorry. Sorry, but ang pangit niyang batas na yan. Kaya ka nga may deed of sale. Halimbawa, ito, may deed of sale ako, di ba?
2021 na ibenta ko na yung aking sasakyan. December 2021, naibenta ko na. O, pinirmahan ko, naibenta ko na. Pinirmahan niya yung bumili, yung deed of sale. May copy siya, may copy ako. O, 2022 na involved sa krimen, na involved sa disgrasya, aksidente, whatsoever. Nakita 2022. O, tiningnan yung plaka. O, nakaibanat ba yung yung sasakyan na Ferrari Halimbawa lang naman, hindi pa ako magme-mayor eh. Pag nag-mayor na ako, manghihingi ako ng Ferrari. Kunwari may Ferrari ka, di ba? Tapos, sinabi doon, 2022, panagutin natin si Banat Bay. Ako si Banat Bay. Ako nga pala. May deed of sale ako, halimbawa. May deed of sale ako. Ano nakasulat dyan? 2021, nabenta ko na. Pirmado ko, pirmado ng may-ari. Meron siyang lisensya na may Ito ang proof ko na naibenta ko na. That's the purpose of deed of sale. Di ba? So, wala na siyang pananagutan. Yun ang pwede mo na ipresenta sa court. The court. Kaya lang, dahil may bagong batas na gustong pautot ang LTO, syempre, the court will now ask for that. Asa na? May bagong batas dapat ilipat mo sa pangalan mo within 20 days. Ba't di mo nilipat? Para gawin yon, dagdag pahirap na naman. So isipin nyo, kaysa na nabawasan ang gawain ng mga taga-LTO para dumali ang pagkuha ng lisensya, di ba? Para mawala yung problema o dumali yung pagrehistro ng sasakyan, madadagdagan na naman ng pipila doon. Anong ibig sabihin nun? Another sagabal sa buhay ng mga Pilipino na nakukuha naman ng purpose ng deed of sale yung issue pagdating po sa crimes and accident. Pambihira talaga. Yan po ang resulta pag kayo ay bumoto ng mga politikong walang alam sa ground. Kung si Pangulong Duterte siguro ito at sinabi sa kanya, ay sigurado ako sasabihin niya, huwag nyo nang pahirapan ng mga Pilipino. Pinahihirapan nyo pa Tama, mali. Di ba? Pahihirapan nyo na naman ng mga Pilipino niyan Walang kwenta talaga. Kaya nga, ito lang mga kababayan. Sana po sa susunod na eleksyon, isipin talaga natin. Dapat ang iboboto natin talaga yung galing sa ground. Alam niya yung hirap ng mga Pilipino. Hindi naman yung galing sa alta sa syudad. Ang yayaman ng mga pinipili ninyo, tas gusto ninyo pagsilbihan kayo. Di ba? Hindi nakatungtong sa mga tinitirhan natin, tapos gusto ninyo tulungan kayo. Bumoto naman kayo nung galing talaga sa pinanggali, kung saan tayo naandoon. Di ba? Sana po. Yun lang ang wish ko. Wish ni Banat Bay. Bumoto po tayo ng mga kandidato na alam mo yun. Alam mo yung pinagdadaanan nating mga Pilipino. Wala akong alam Ay naku po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.